Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa isang real estate agent na matagumpay sa piniling bagong buhay, ngunit sinusundan pa din siya ng nakaraan kung saan dati siyang mamamatay tao ng isang organisasyon. Ang pelikulang ito ay ang American action comedy film na ipinalabas 2025 na pinamagatang Love Hurts. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat! Sa araw ng mga puso, may nagbabalik mula sa nakaraan na nagngangalang Rose upang bawiin ang nawala sa kanya noon. Si Marvin Gable ay isang successful na real estate agent na nagtatrabaho sa Frontier Realty, katulong ang kanyang assistant na si Ashley na lagi nalang depressed at palaging nagbabantang aalis na sa trabaho sa kabila ng mga payo ni Marvin upang gumaan ang loob niya, na palaging may oportunidad sa buhay para mabago kailangan lang nitong magsipag kagaya niya. Matapos puntahan ni Marvin ang site dumiretso na ito sa opisina at namigay ng cookie na lagi niyang ginagawa, may natanggap itong mga sulat at pumukaw sa atensyon niya ang kulay pula na nakasulat ang pagbabalik, kung saan ito si Rose mula sa kanyang nakaraang buhay at agarang nagtungo sa opisina, ngunit biglang may umatake sa kanya. Nang magising si Marvin, bihag na siya ngayon ng assassin na nagngangalang Raven na mahilig gumawa ng tula. Ang assassin ay ipinadala ng kapatid ni Marvin upang hanapin si Rose sa kanya sa pag-aakalang alam niya kung nasaan ito. Dating assassin si Marvin ng kanyang kapatid na si Knuckles na mas bata sa kanya, ipinapapatay sa kanya noon si Rose sa pagnanakaw ng pera sa organisasyon pero pinili niya itong palayain dahil may gusto si Marvin kay Rose at pinagpanggap niya na lang itong patay. Nang sapilitang hanapin sa kanya si Rose, nakahanap ng pagkakataon si Marvin na makatakas at nilabanan ang katunggaling assassin. Matinding naglaban ang dalawa sa loob ng opisina habang walang malay ang mga nasa labas na nagdiriwang ng Valentine's Day. Ngunit napansin ni Ashley ang ingay sa loob pero nakita siya ni Marvin at nagpanggap na nasa matinding ehersisyo habang nagpatuloy ang laban ng dalawa. Iniwan ni Marvin ang buhay sa nakaraan subalit ayaw pa din siyang tigilan ng assassin para alamin ang kinaroroonan ni Rose. Nagawa itong mapatulog ni Marvin at agarang itinago ang sugat sa kamay ngunit nang paalis na siya nakita ito ng boss at mentor na si Cliff upang ibigay ang award niya bilang pinakamagaling na real estate agent ng taon. Sobrang nabigla si Marvin dahil hindi niya akalain na magbunga ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa kabila ng kung sino talaga ito dati, ngunit tumutulo ang sugat sa kamay niya kaya nagmadali na itong umalis at hiniram ang sasakyan ng boss. Sa labas ng opisina may dalawang lalaking nag-aantay kay Marvin na ipinadala para subaybayan ito. Dumaan si Marvin sa likuran ng gusali ngunit pag-alis niya nakita siya ng kalaban na nag-aabang. Ang dalawang lalaki ay mga tauhan ng nagngangalang Merlot, ang kanang kamay ng kapatid ni Marvin na si Knuckles. Nang puntahan niya ito sa opisina galit na galit si Knuckles nang hindi na makontak ang taong ipinadala niya na si Raven matapos itong mapatulog ng kapatid. Nalaman nilang buhay pa si Rose dahil pinadalhan din sila ng Valentine's card nito. Si Rose ang dating abogado ng kanilang organisasyon ngunit nakagawa ito ng pagkakamali sa pagnanakaw sa kanila kaya gusto niyang ipapatay at gustong malaman ni Knuckles kung bakit binuhay ito ng kapatid. Samantala, pag-uwi ni Marvin agaran niyang ginamot ang sugat na natamo sa kamay at naghanda ng mga gamit para sa pag-alis. Pagbaba nakita niya ang bigay sa kanya noon ni Rose ngunit biglang dumating ang mga tauhan ni Merlot. Nahuli siya at minaliit ng mga ito dahil hindi siya mukhang nakakatakot sa personal. Pilit siyang pinapagsalita ng dalawa kung nasaan si Rose pero nang makahanap ng pagkakataon si Marvin doon na niya nagawang malabanan ang dalawa. Ngunit sa pagtutulungan nila nahihirapan si Marvin na tanging iniingatan ang award na masira. Patuloy na lumalaban si Marvin hanggang sa lumabas ang kung ano siya dati subalit nabaling ang atensyon niya sa diamante dahilan ng mapatalsik ito. Pero nagawang mapigilan ni Marvin ang dalawa sa binabalak sa kanya. Pinili niya na lang din na tumakas dahil ayaw na niyang bumalik sa pagpatay ngunit biglang dumating si Rose, pinabagsak din ito ang tauhan ni Merlot na nakasunod. Sa opisina, pagpasok ni Ashley nakita niya si Raven na walang malay, nakita nito ang libro ng assassin na kanyang isinulat habang galit naman si Merlot nang malamang natakasan ang mga tauhan ng dalawa. Nag-alala kasi ito dahil pag nabuhay sila malalaman ni Knuckles na siya talaga ang may pakana ng pagnanakaw ng pera na posibleng katapusan na nilang lahat. Kalaunan nang magising si Marvin, naroon na ito sa isang bar kung saan nagtatrabaho si Rose matapos ang nangyari sa nakaraan.
dahil din sa libro na nabasa ni Ashley nagkaroon na din siya ng lakas na loob na tuluyang piliin ang gusto niya talagang gawin sa buhay, at nakilala niya ang assassin ng magising ito na hinangaan sa mga likhang tula. Nagtataka naman si Marvin kung bakit pa nagpakita ulit si Rose matapos nitong isakripisyo ang lahat. Gusto lang ni Rose na mabawi ulit ang buhay niya at hindi na magtago pa sa kahit kanino. Pag-alis ng dalawa mabilis na pinatakbo ni Rose ang sasakyan upang mapalabas ang totoong pagkatao ni Marvin pag nagalit. Pagkatapos nito nagpunta sila sa site na ibinebenta ni Marvin na bahay para doon na muna pansamantala habang pinuntahan naman ni Merlo ang tinutuluyan ni Rose. Noong umalis si Marvin sa kapatid, hindi niya naisip na magiging normal pa ang buhay niya pero napatunayan niya ito, ngunit sa pagbabalik ni Rose maaaring mawala ang lahat ng pinaghirapan niya. Gusto ni Rose may mapatunayan upang mabawi ang nasirang buhay. Hawak niya ngayon ang accountant ni Knuckles na nagngangalang Kippy habang napasok naman ni Merlo ang apartment at nakita ang mukha nito kabilang ang mga ebidensya sa ginawa niya noon. Ang totoo na set-up lang si Rose, tinulungan niya noon si Merlo na magnakaw ng $4 milyong sa mga Russian, ngunit inilagay nila ito sa kanyang sasakyan upang masira siya kay Knuckles dahil balak maagaw ni Merlo ang posisyon ni Rose. Pero ang ikinagulat nito 2 milyon lang ang nakuha sa sasakyan, itinabi pala ni Merlo ang kalahati at ibinayad ang iba kay Kippy. Noong panahon na ipinapapatay ni Knuckles si Rose, pinili ni Marvin na siya na ang gagawa upang iligtas ito dahil kung ibang tao ang uutusan ng kapatid siguradong hindi siya makakaligtas. Samantala nagkagustuhan naman si Ashley at Raven, dumating si Cliff sa bahay ni Marvin para bawiin sana ang sasakyang hiniram nito ngunit naroon pala ang kapatid niya na si Knuckles. Nag-usap ang dalawa na itinuturing ng pamilya si Marvin ng kanyang boss, sinabi ni Knuckles ang buong katotohanan sa dating pagkatao ni Marvin na marami na itong pinatay para sa kanya, lahat ng utos niya sinusunod nito ngunit gusto niyang siya lang ang itinuturing ni Marvin na kapatid kaya pinatay niya din si Cliff. Nakalaya noon si Marvin sa kapatid sa pangakong papatayin si Rose, ngayon nalaman ng hindi niya ginawa kaya siguradong hindi sila titigilan na mahanap at wala na siyang pagpipilian. Dahil sa pag-set up ni Kippy kay Rose balak itong gantihan ni Marvin sa pagtapos sa kanya, ngunit biglang may dumating kung saan ang mag-asawang bibili ng bahay kay Marvin subalit pinigilan siya ni Rose na buksan ang pintuan, pero kailangan niya itong gawin dahil mahal ni Marvin ang bago niyang buhay at ginagawa. Agarang tinawagan nito si Ashley para dalhin ang mga kailangang papeles sa pagbili, ngunit tumatanggi ang assistant dahil ayaw na niyang magtrabaho pa sa kanya at gawin na lang ang gusto. Subalit narinig ni Raven ang usapan nila at pinaalam niya kay Knuckles na alam na niya kung nasaan ito at balak puntahan sa kabila ng pagpigil ni Ashley na piliing magbago. Ipinatawag din si Merlo ng boss para naroon ito sa kanilang kuta pagbalik ni Raven. Lalo na itong kinakabahan dahil baka malaman na ng kanyang boss ang katotohanan, nakatanggap naman ito ng tawag mula kay Kippy matapos makatakas. Tinawagan din siya ni Rose para hanapin ang kalahati ng perang kinuha niya, hinamon niya ito kung gusto niya puntahan niya sa kanilang kuta. Nang puntahan ni Marvin si Rose wala na ito sa kwarto, may nakita siyang iniwang card ngunit umalis si Rose at hindi na niya nahabol pa. Pinapunta naman ni Merlo ang mga tauhan para tapusin si Rose maging si Marvin at Raven upang patahimikin ang lahat. Dumating naman si Raven sa site kasama si Ashley na sa pagkakaalam mag-uusap lang sila. Pinapunta niya si Ashley at ang mag-asawa sa kusina para gawin ang paperworks. Dumating na din ang mga tauhan ni Merlo sa lugar at naghahanda ng mga armas na magagamit pero nakita ang mga ito ng kakompetensya ni Marvin sa pagbebenta ng bahay. Nagharap ang dalawa pero napansin ni Marvin ang pagdating ng mga tauhan ni Merlo. Pinaulanan sila ng bala ng mga ito kaya nagkasundo ang dalawa na magtulungan munang pabagsakin ang armado. Dumating din doon ang kakompetensya ni Marvin na nagmamalaking black belter, subalit napatay lang ito kaya kinuha na ni Marvin ang pagkakataon na makatakas habang nakaharap ni Raven ang dalawa. Nahirapan siya sa lakas ng mga ito pero sinubukang tumulong ni Ashley dahilan nang nasaktan siya. Doon na lumabas ang galit ng mamamatay tao at napabagsak ang dalawa. Paglabas ni Marvin inaantay na ito ni Raven, ang dalawa naman ang nagharap sa laban sa kabila ng mga pagpipigil ni Ashley na palaging siya ang muntikang tamaan. Pero talagang magaling si Marvin at napabagsak ang mamamatay tao, pinigilan ito ni Ashley na patayin si Raven dahil may nararamdaman siya dito kaya pinagbigyan ito ni Marvin at agarang umalis para sundan si Rose.
Sa ngayon nakarating na si Rose sa kuta ni Knuckles, nakita niya doon si Merlo na duguan matapos malaman ni Knuckles ang katotohanan na kasama ito sa kumuha ng pera. Ngunit dahil kasabwat si Rose dito at hindi ito mapapalampas ni Knuckles dahil nasa rules ng organisasyon na pag may magnanakaw papatayin, sinubukang lumaban ni Rose ngunit wala itong magawa laban sa kanila pero dumating si Marvin. Sinabi ni Rose na kailangan siya nito ng buong buo, doon na bumalik ang dating Marvin na malahalimaw sa pakikipaglaban kagaya noon. Pinagtulungan man siya ng mga tauhan ng kapatid pero wala silang kalaban-laban, tumulong na din si Rose na pabagsakin sila habang nagtungo si Knuckles sa kanyang opisina at sinasariwa ang alaala nilang magkapatid. Patuloy pa ding nakikipagpatayan si Marvin kasama si Rose sa grupo, muntik naman siyang matamaan ni Merlo buti na lang nagawa nitong makapagtago at naunahan niya ito. Matapos mapabagsak ni Marvin ang lahat, sunod nitong pinuntahan ang kapatid na nakitang suot ang sombrero ng boss at mentor. Nagharap sa laban ang dalawang magkapatid at nabawi niya ang sombrero ng kaibigan. Ipinagpatuloy ng dalawa ang labanan na parehong magaling sa mga galaw ngunit nagulpi si Marvin ng kapatid na pilit pinapabalik sa panig niya. Ayaw nang bumalik ni Marvin sa dating siya noon dahil mahal niya ang kung ano siya ngayon, balak na lang itong tapusin ng kapatid gamit ang straw kung saan siya magaling, pero nakabawi si Marvin at pinabagsak ang kapatid at hinayaan na lang. Paglabas niya tinangkap pa siyang sundan nito buti na lang nailigtas ito ni Rose, upang tuluyang bumagsak si Knuckles lahat ng ebidensya sa pangloloko nila sa mga Russian supplier ibinigay niya ito lahat sa kanila. Maya-maya pa dumating na ang mga Russian upang singilin si Knuckles sa mga ginawa niyang kasalanan. Matapos ang mga nangyari malaya na ang dalawa sa gusto nilang gawin sa buhay, ipinahayag naman ni Marvin ang totoong nararamdaman niya kay Rose kung saan may gusto din ito sa kanya. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!